Gising ka pa ba, kaibigan ko? Heto na ako. Nariyan ako para samahan ka hanggang sa ikaw ay makatulog. Bago tayo maglakbay ngayong gabi, kung ang mga kwento ko ay nagbibigay pahinga sa iyong puso, baka naman pwedeng pindutin ang follow o subscribe button. Maliit na bagay para sa iyo, pero malaking tulong para sa akin. Maraming salamat sa iyong pagdating. Dito lang sa ating munting tagpuan, ang paligid ay tahimik na. Pakinggan mo ang hangin sa labas. Tila humihimig. Ang kwento natin ngayong gabi ay tungkol sa dalawang buto. Isang buto para sa pangarap at isang buto para sa bukas na lang. Kaya sige na, huminga ka ng malalim. Dahan-dahan, pakawalan mo na ang lahat ng pagod sa maghapon. Sa malawak na kapatagan ng Nueva Ecija, may isang binatang mahilig sa lilim ng mangga. Ang pangalan niya ay Ramon. Ang kanyang mga pangarap ay matataas, pero ang katawan, laging bukas na lang. Hanggang isang araw, may nag-abot sa kanya ng dalawang binhi, isang makintab at isang kulay abo. Higa ka na, kaibigan. Ipikit mo na ang iyong mga mata. Hayaan mong dalhin kita sa kanyang bukid. Maglakbay tayo. Matulog ka ng mahimbing. Sa isang maliit na baryo sa malawak na kapatagan ng Nueva Ecija, ang araw ay tila may sariling kabagalan. Ang init nito ay hindi lamang nararamdaman sa balat. Ito ay isang mabigat na kumot na bumabalot sa bawat palayan, sa bawat puno, at sa bawat kaluluwang nananahan doon. Ang hangin, kapag umiihip, ay mainit din. Dala nito ang amoy ng tuyong lupa at dayami. Ang katahimikan ay madalas lamang mabasag ng huni ng mga kuliglig o ng malayong tahol ng aso. Ang buhay dito ay sinusukat hindi sa oras, kundi sa pagtaas at pagbaba ng araw. Ang bawat umaga ay pangako ng trabaho. Ang bawat hapon ay pahinga mula sa pagod, ngunit sa ilalim ng isang malabay at matayog na puno ng mangga, may isang binatang tila hindi alintana ang ganitong takbo ng buhay. Siya si Ramon, 25 anyos. Malakas ang kanyang pangangatawan, masasabi mong sanay sa bukid. Ang kanyang mga braso ay matipuno, ang kanyang balikat ay malapad. Subalit kung titingnan mong mabuti ang kanyang mga kamay, ang mga ito ay malambot, kakaunti ang kalyo. Ang kanyang mga mata madalas ay nakapikit, hindi dahil sa pagod sa maghapong paggawa, kundi dahil sa antok. Si Ramon ay isang mangangarap. Sa kanyang pagkakapikit sa ilalim ng lilim, nakikita niya ang sarili bilang pinakamayamang magsasaka sa kanilang bayan. Nakikita niya ang isang malaking bahay na bato. Nakikita niya ang paggalang sa mata ng mga tao kapag siya ay dumarating. Ang mga pangarap na ito ay malinaw. Ang mga ito ay matingkad. Bukas, madalas niyang ibulong sa sarili. Bukas, sisimulan ko ng ayusin ang lupang naiwan sa akin ni Itay. Subalit ang bukas ni Ramon ay isang pangarap din. Isa itong lugar na hindi kailanman dumarating. Ang kanyang bukas ay laging isang araw pa ang layo. Kapag ang init ay bahagya ng humupa at ang araw ay nagsisimula ng kumiling sa kanluran, dahan-dahan siyang babangon. Magpapagpag siya ng alikabok sa kanyang damit. Maglalakad siya patungo sa kanto, sa nag-iisang tindahan doon. Ito ang sentro ng buhay sa kanilang maliit na lugar. Ang sari-sari store ni Aling Nena. Dito, ang mga magsasaka ay nagpapahinga. Umuupo sila sa mga bangkong kawayan. Umiinom ng malamig na soft drinks habang pinupunasan ng pawis sa kanilang mga noo. Ang kanilang mga damit ay basa. Ang kanilang mga binti ay may bakas ng putik. Ang kanilang mga boses ay pagod ngunit masaya.
Nagbibiruan sila tungkol sa hirap ng pag-aararo. Nag-uusap tungkol sa presyo ng palay. Maya-maya, darating si Ramon. Sariwa pa, mabango pa, tila hindi na sinaga ng araw. "O Ramon," bati sa kanya ni Mang Lito, isa sa mga matatandang magsasaka. "Hindi ka yata napagod ngayong araw?" Ngumingiti lang si Ramon. Bibili siya ng isang bote ng soft drinks at uupo sa tabi nila. "Naku, Mang Lito," sasabihin niya. Ang boses ay malakas at puno ng kumpiyansa. "Pinag-aaralan ko pa ang lupa. Alam niyo na, kailangan may estratehiya. Hindi pwedeng basta na lang sugod ng sugod. Tatawa ang mga magsasaka." Isang tawang magalang, ngunit may halong pag-unawa. Kilala nila si Ramon. Kilala nila ang kanyang mga pangarap. Narinig na nila ang mga ito ng maraming beses. "Hay naku, Ramon!" Sabat naman ni Aling Nena mula sa loob ng kanyang tindahan. Habang inaabutan ng sukli ang isang bumibili. Ang pangarap hindi nakukuha sa pag-upo sa ilalim ng mangga. Nasa bungkal ng lupa yan. "Hayan ninyo, Aling Nena," sagot ni Ramon. Itataas pa ang kanyang bote. "Balang araw, kapag ako na ang may-ari ng pinakamalaking kamalik dito, libre na ang soft drinks ninyong lahat." Muling magtatawanan ang mga tao. Masaya silang kausap si Ramon. Magaan siyang kasama. Ngunit sa likod ng kanilang mga nanghiti, may bakas ng panghihinayang. Nakikita nila ang lakas na nasasayang. Nakikita nila ang lupang tigang, ang lupa ni Ramon. Ito ay ilang ektarya lamang, ngunit mataba sana. Naiwan ito sa kanya ng kanyang mga magulang. Dati, ang lupang iyon ang bumubuhay sa kanila. Ngayon, ito ay natutulog tulad ng kanyang amo. Ang mga damo ay nagsisimulang tumaas. Ang mga dating pilapil ay unti-unti nang nasisira. Ang araro sa gilid ng kanyang maliit na kubo ay nagsisimula ng kalawangin. May sapot na nanggagamba sa mga hawakan nito minsan. May mga kabataang tulad niya na nagyayaya. "Ramon, pare, tara, simulan na natin ang paghahanda sa taniman." "Sige lang mga pare," isasagot niya habang nakahiga pa sa kanyang papag. "Susunod ako. Mamaya-maya lang. Tatapusin ko lang itong iniisip kong magandang plano." Ngunit ang mamaya ay nagiging hapon. Ang hapon ay nagiging gabi. At sa paggising niya kinaumagahan, ang init ay muling magiging dahilan para manatili sa lilim ng mangga. Ang kanyang mga kaibigan ay nasa bukid na, umaawit kasabay ng pagkayod. Siya naman, nasa ilalim ng puno, muling nangangarap. May isang tao sa baryo na tahimik lamang na nagmamasid kay Ramon. Ito ang kanyang Tio Ben, kapatid ng kanyang ama. Isang matandang magsasaka na ang mukha ay puno na ng mga guhit. Ang mga guhit na ito ay mapa ng kanyang karanasan. Mga tao ng pagharap sa araw, sa ulan, at sa mga bagyo. Si Tio Ben ay kakaiba sa lahat. Hindi siya nakikipagtawanan sa tindahan ni Aling Nena. Bihira siyang magsalita. Ang kanyang bukid, nakatabi lamang ng lupain ni Ramon, ay isang larawan ng kasipagan. Ang mga tanim ay tuwid na tuwid. Berde ang mga dahon. Malulusog ang mga butil. Bawat umaga, bago pa tumilaok ang manok, gising na si Tio Ben. Dala ang kanyang kalabaw. Tahimik siyang nag-aararo sa malamig na lupa ng umaga. Ang kanyang mga kamay, hindi tulad ng kay Ramon, ay magaspang. Ang mga kalyo ay makakapal. Bawat kalyo ay kwento ng isang tao ng pagtatanim at pag-ani.
Nakikita ni Tio Ben si Ramon. Nakikita niya ang paghiga nito sa ilalim ng mangga. Naririnig niya ang malalakas nitong pangarap sa tindahan. Hindi siya umiimik. Ngumingiti lamang siya ng bahagya. Isang ngiting may lungkot. Alam niya ang potensyal ng kanyang pamangkin. Nakikita niya ang lakas sa mga braso nito. Ngunit nakikita rin niya ang mga damong tumutubo sa paligid ng buhay nito. Isang hapon, habang si Ramon ay abala sa pagkukwento sa tindahan tungkol sa kanyang plano na magtayo ng isang modernong patuwig, tahimik na lumapit si Tio Ben. Ang tawa at ingay sa tindahan ay biglang humina. Ang presensya ng matanda ay may dalang bigat, isang bigat ng respeto. Maging si Ramon ay natigilan sa kanyang pagsasalita. "Ramon," sabi ng matanda. Ang boses nito ay mahinahon, ngunit malinaw. Hindi ito malakas, pero sapat na para marinig ng lahat. "Tio Ben," sagot ni Ramon na may bahagyang kaba. Bihira siyang kausapin ng kanyang tiyuhin. "Kumusta po kayo?" Hindi sumagot si Tio Ben sa tanong. Sa halip, may kinuha siya mula sa kanyang bulsa. Isang maliit na supot na gawa sa katsa. "Pumunta ka sa akin bukas ng umaga," sabi ng matanda. "Bago pa sumikat ang araw, may ibibigay ako sa iyo." Hindi na hinintay ni Tio Ben ang sagot. Tumalikod na siya at dahan-dahan na naglakad palayo. Ang kanyang mga paa ay mabagal ngunit tiyak. Bawat hakbang ay may patutunguhan. Naiwan si Ramon na tulala. Ang mga magsasaka sa paligid niya ay nagkatinginan. Maging si Aling Nena ay napasilip. Ano kaya ang ibibigay ni Tio Ben ng gabing iyon? Hindi mapakali si Ramon. Umuwi siya sa kanyang kubo. Ang dating pagod sa pagkukwento ay napalitan ng pag-iisip. Ang kanyang tiyuhin ay hindi basta-basta nagyayaya. Para sa isang taong hindi nagsasayang ng salita, ang kanyang paanyaya ay isang mahalagang bagay. Kinabukasan, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nagising si Ramon na ang langit ay madilim pa. Ang mga bituin ay nagniningning pa. Ang hangin ay malamig. Narinig niya ang unang tilawak ng manok. Naghilamos siya at naglakad patungo sa bahay ng kanyang Tio Ben. Naabutan niya ang matanda sa bakuran nito. Nagkakape habang nakatingin sa silangan. "Umupo ka, Ramon," sabi ni Tio Ben. Itinuturo ang isang upuang kawayan. Umupo si Ramon. Ang katahimikan sa pagitan nila ay malalim. Tanging ang tunog ng mga ibon na nagsisimula ng magising ang maririnig. "Alam mo, Ramon," nagsimula ang matanda, "ang iyong ama, masipag siyang tao. Ang lupang iniwan niya sa iyo ay minahal niya." Tumangulang si Ramon. Nakaramdam siya ng bahagyang hiya. "Nakikita ko ang sarili ko sa iyo noong ako'y bata pa," patuloy ni Tio Ben. "Malakas, puno ng pangarap. Gusto kong makuha ang lahat." Nang mabilisan, napatingin si Ramon sa kanyang tiyuhin. Hindi niya akalain na ang matandang ito ay naging tulad niya. Inilabas ni Tio Ben ang supot na katsa mula sa kanyang bulsa. Dahan-dahan niya itong binuksan. Inilagay niya ang kanyang magaspang na kamay sa loob at may kinuha. Ipinakita niya ito kay Ramon. Sa kanyang palad, may dalawang buto. Ang isa ay maliit, makintab, at tila puno ng buhay. Ang isa naman ay halos hindi mo mapapansin, maliit, at tila walang halaga.
Parang buto ng damo. Ramon, sabi ni Tio Ben. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa pamangkin. Bigyan mo ako ng 1 taon. Hindi kumibo si Ramon. Ang lupain mo ay tigang, sabi ng matanda. Gawin natin itong isang pagsubok. Hawak pa rin niya ang 2 buto. Ang simoy ng umaga ay nagsisimula ng magdala ng liwanag. Ang mundo ay gumigising na. At sa sandaling iyon, sa harap ng kanyang matandang tiyuhin, naramdaman ni Ramon na ang kanyang buhay ay magsisimula na ring magbago. Ang panahon ng mahabang paghiga sa ilalim ng mangga ay tila nagwawakas na. Tinitigan ni Ramon ang 2 buto sa magaspang na palad ng kanyang Tio Ben. Ang liwanag ng umaga na nagsisimula pa lamang dumapyo sa kanilang mga mukha ay nagbigay buhay sa mga ito. Ang isa ay maliit, oo. Ngunit ito'y bilugan, makintab, at tila may sariling bigat. Kulay ginto ito na may halong itim. Kapag tinitigan mo, parang may bituin sa loob. Ang isa naman ay maputla, magaan, kulubot, halos walang hugis. Kung ihipan ng hangin, marahil ay lilipad na. Ito ay kulay abo, tulad ng alikabok sa tuyong lupa. Tiyo, nagsalita si Ramon, ngunit hindi niya alam ang sasabihin. Itinuro ng matanda ang makintab na buto. Ito, Ramon. Ang boses niya ay mahinahon, parang bulong ng hangin. Ay ang buto ng pangarap, isang binhi ng lahat ng gusto mong makamit. Ang malaking bahay na bato, ang paggalang ng mga tao, ang masaganang buhay. Biglang tumibok ang puso ni Ramon. Eto na ba ayon? Isang mahiwagang binhi. Bago pa man siya makapagsalita, marahang iginalaw ng kanyang Tio Ben ang daliri patungo sa pangalawang buto. Ang butong kulay abo at walang buhay. At ito, sabi ng matanda, at sa pagkakataong ito, may bahagyang lungkot sa kanyang tinig. Ito naman ang buto ng katamaran. Isang binhi ng lahat ng bukas na lang, ng mamayana at ng sandali lang. Naguluhan si Ramon. Bakit ninyo po ito ibibigay sa akin, Tiyo? Hindi agad sumagot si Tio Ben. Tumingin siya sa malayo, sa lupain ni Ramon, na nagsisimula ng maliwanagan ng araw. Ang mga damo ay matataas. Ang lupa ay bitak-bitak sa pagkauhaw. Dahil Ramon, sabi niya, ibinalik ang tingin sa pamangkin. Ang 2 butong ito ay matagal nang nasa iyo, nasa loob mo. Hindi ko sila ibinibigay. Ipinapakita ko lang sila sa iyo. Inilagay niya ang 2 buto sa palad ni Ramon. Ang buto ng pangarap ay may kaaya-ayang bigat. Ang buto ng katamaran ay halos hindi maramdaman. Ang lupain mo, Ramon, ay ang iyong buhay. Patuloy ng matanda. Handa itong tamnan. Handa itong magbigay ng masaganang ani. Ngunit kailangan itong mamili. Heto ang aking hamon sa iyo, sabi ni Tio Ben. Ihanda mo ang iyong lupa, linisin mo, bungkalin mo, at itanim mo ang 2 butong diyan, magkatabi. Po? Pati po ang buto ng katamaran? Gulat na tanong ni Ramon. Tumango ang matanda. Oo, itanim mo silang 2 at pagmasdan mo. May idinagdag pa si Tio Ben. Ang kanyang mga mata ay tila nakatago sa kaluluwa ng binata. Ang buto ng pangarap, Ramon, ay isang halaman na maselan. Kailangan ito ang iyong pawis araw-araw.
Kailangan ito ng dilig sa umaga. Kailangan itong bungkalin ang lupa sa paligid niya. Kailangan mong bantayan laban sa mga uod. Kailangan ito ang iyong buong atensyon. Huminto siya sandali. Ang buto ng katamaran naman, isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ng matanda. Hindi mo kailangan gawin ng kahit ano. Hayaan mo lang siya. Hindi niya kailangan ng dilig. Hindi niya kailangan ng kalinga. Tutubo siya ng kusa. Mabilis, malakas, mas mabilis pa kaysa sa inaasahan mo. At dagdag niya, kapag hinayaan mong lumago, sasakalin niya ang lahat. Uubusin niya ang tubig, tatakpan niya ang araw. Papatayin niya ang anumang magandang halaman na nasa tabi niya. Papatayin niya ang pangarap. Tumayo si Tio Ben. Linisin mo ang iyong bukid. Itanim mo sila. Babalik ako pagkatapos ng ilang buwan, bago dumating ang tag-ulan, upang tingnan kung alin sa dalawa ang iyong piniling alagaan. Hindi na nagsalita pa ang matanda. Kinuha niya ang kanyang pandakot at naglakad na patungo sa sarili niyang bukid. Iniwan si Ramon na nakaupo, nakatitig sa dalawang buto sa kanyang palad. Sa sandaling iyon, isang apoy ang nag-alab sa dibdib ni Ramon. Isang apoy na matagal nang natutulog. Nakita niya ang katotohanan sa mga sinabi ng kanyang tiyuhin. Oh, oras na. Bukas ay dumating na. Nang araw na iyon, ang baryo ay nagulat. Si Ramon, ang binatang laging nasa ilalim ng mangga, ay nasa gitna ng kanyang bukid. Hawak niya ang itak na matagal nang hindi nagagamit. Ang araw ay tumataas, ngunit hindi siya tumigil. Tik-tik! Tik-tik! Ang tunog ng kanyang itak laban sa matitigas na damo ay umalingaw-ngaw. Ang pawis ay tumutulo sa kanyang noo, sa kanyang likod, sa kanyang mga braso. Mainit, makati, masakit sa katawan. Ngunit sa bawat damong kanyang natatabas, may kasiyahang kanyang nadarama. Inabot siya ng tanghali. Inabot siya ng hapon. Bago lumubog ang araw, isang maliit na bahagi ng kanyang lupain ang malinis na. Isang maliit na kwadrado sa gitna ng malawak na kaparangan ng damo. Hingal na hingal siyang umupo. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay. Namumula. May maliit na paltos. Ngunit masaya siya. Kinaumagahan, bago pa muling magising ang araw, nandun na ulit siya. Kinuha niya ang ararong kinakalawang. Hirap na hirap siyang ibinungkal ang lupa. Ang lupa ay tuyo at matigas. Ito ay nanlalaban. Tila ayaw nitong magpagambala sa mahabang pagkakatulog. Ngunit hindi sumuko si Ramon. Nang ang lupa ay buhaghag na, kinuha niya ang dalawang buto. Gumawa siya ng dalawang butas. Magkatabi sa isang butas, inilagay niya ang buto ng pangarap. Hinawakan niya ito sandali. Tutubo ka, bulong niya. Aalagaan kita. Sa kabilang butas, halos pabato niyang inihulog ang buto ng katamaran. Tinabunan niya ito ng lupa nang may kaunting inis. Pagkatapos, kumuha siya ng tubig sa balon at maingat niyang diniligan ang buto ng pangarap. Ang buto ng katamaran ay hinayaan niyang uhaw sa unang linggo. Si Ramon ay naging ibang tao. Araw-araw, umaga at hapon, nasa bukid siya. Dinidiligan niya ang buto ng pangarap. Binubunot niya ang maliliit na damo sa paligid nito. Wow, Ramon! Sinipag ka yata.
tukso ng kanyang mga kaibigan na napapadaan. "Siyempre naman, pare," sagot niya, pinupunasan ng pawis. "Ito na ang simula ng aking imperyo." At totoo nga, pagkatapos ng ilang araw, sumibol ang buto ng pangarap. 2 maliliit na dahon na kulay matingkad na berde. Ang saya ni Ramon. Tinitigan niya ito. Hinaplos. Tila ito ang pinakamagandang halaman sa buong mundo. Sa tabi nito, ang buto ng katamaran ay sumibol din. Ngunit iba ito. Isang manipis na dahon na parang karayom. "Pangit." "Ha! Walang binatbat," sabi ni Ramon. At diniligan niyang muli ang kanyang pangarap. Ngunit lumipas pa ang 1 linggo. Ang init ng araw ay tila lalong tumindi. Ang trabaho ay paulit-ulit. Magdidilig. Magbubunot ng damo. Isang hapon, naramdaman ni Ramon ang pamilyar na tawag. Ang tawag ng lilim ng mangga. "Grabe ang init," sabi niya sa sarili. "Ang pangarap naman, naitanim ko na. Nadiligan ko na kaninang umaga. Pwede na sigurong magpahinga. Bukas ko na lang ulit bubunutin yung mga damo sa paligid." Humiga siya sa ilalim ng mangga. Ang pamilyar na antok ay muling dumaloy sa kanyang mga ugat. Ang pakiramdam ay napakasarap. "Bukas na lang," pulong niya bago makatulog. Ang bukas na iyon ay hindi na naman dumating. Nagdaan ng mga araw na hindi niya namamalayan. Ang init ay naging perpektong dahilan para manatili sa lilim. Ang pagod sa unang linggo ng trabaho ay tila sapat ng kabayaran. "Ramon, ang tanim mo!" sigaw minsan ni Aling Nena. "Ayos lang po, Aling Nena. Parte yan ng plano." Isasagot niya mula sa tindahan habang muling abala sa pagkukwento tungkol sa kanyang mga pangarap. Habang si Ramon ay nagsasalita, habang siya ay natutulog, habang siya ay nagsasabing, "Bukas na lang," doon sa bukid, isang bagay ang nangyayari. Ang buto ng pangarap na hindi na nadiligan ay tumigil sa paglago. Ang 2 dahon nito ay nagsimulang manilaw sa mga gilid. Ito ay uhaw. Ito ay naghihintay. Subalit ang buto ng katamaran na hindi naman talaga buto ng damo, kundi isang simbolo ng lahat ng damo sa paligid, ay nagpipiesta. Ang halaman na sumibol mula rito ay hindi maselan. Hindi nito kailangan ng kalinga. Ang init ng araw na pumapatay sa pangarap ay siya pa ngang nagpapalakas dito. Ang katigangan ng lupa ay hindi nito alintana. Ang mga ugat nito ay agresibong kumalat sa ilalim ng lupa. Sinipsip nito ang anumang natitirang halumigmig. Lumago ito ng mabilis. Sumunod na ang mga tunay na damo, ang mga talahib, ang mga amorseko. Tila sila nakatanggap ng imbitasyon mula sa buto ng katamaran. "Halikayo," tila sinasabi nito. "Walang bantay dito. Ang lupang ito ay atin." Sa loob lamang ng ilang linggo, ang maliit na kwadradong nilinis ni Ramon ay muling naging kaparangan. Ang mga damo ay matataas na. Mas matataas pa kaysa dati. Malulusog ang mga dahon at sa gitna ng kagubatang yun, sa ilalim ng kanilang lilim, ang buto ng pangarap, ang maliit na halamang may 2 dahon, ay halos hindi na makita. Dilaw na ang buong katawan, nakayuko, tila sumusuko. Hinihingal. Ang katamaran naman ay nakatayo ng matikas sa tabi nito. Malapad ang mga dahon,
matatag ang tangkay. Tila isang haring nagdiriwang sa kanyang nasakop na lupain. Ang bukid ni Ramon ay muling natulog. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito basta tigang. Ito ay puno. Puno ng mga damong sumasayaw sa bawat ihip ng mainit na hangin. Nagdaan ang mga linggo. Ang mga linggong iyon ay naging isang buwan. Tapos, 2. Ang init ng tag-araw sa Nueva Ecija ay nasa kanyang kasukdulan. Ang lupa ay bitak-bitak na parang tuyong balat. Ang hangin ay tila hininga mula sa isang pugon at sa ilalim ng malabay na puno ng mangga. Muling nanumbalik ang lahat. Si Ramon ay bumalik sa kanyang dating buhay. Ang kanyang paggising ay muling kasabay na ng mataas na sikat ng araw. Ang kanyang mga kamay na minsan nang nagkapaltos ay muling kuminis. Ang alaala ng pagod at pawis ay tila isang malayong panaginip na lamang. Mas madalas na naman siyang makita sa tindahan ni Aling Nena. Ang kanyang boses ay muling naging malakas. Ang kanyang mga kwento ay mas lumalaki pa. Naku, mga pare, sasabihin niya sa mga kaibigang magsasaka na nagpapahinga. Yung project ko sa bukid, grabe. Isang espesyal na binhi. Experimental. Hindi pa pwedeng makita. Kailangan ng tamang panahon. Talaga, Ramon? Tanong ni Mang Lito na may halong pagdududa. Parang mas madalas ka naming makitang nakahiga kaysa nag-e-eksperimento kasi naman, Mang Lito, yan ang sikreto. Mabilis niyang sagot. Kailangang pag-aralan muna. Ang tunay na magsasaka, ginagamit ang utak, hindi lang ang lakas. Sabay tawan niya ng malakas. Tumatawa rin ang mga kasama niya. Ngunit ang kanilang mga tawa ay iba na. Hindi na ito yung dating tawa ng pag-unawa. Mayroon na itong bahid ng awa. Nakikita nila ang bukid ni Ramon mula sa kalsada. Nakikita nila ang gubat ng talahib na tumatabingta sa maliit niyang kubo. Alam nilang walang eksperimento na nangyayari. Ang nakikita nila ay ang dating Ramon. Pumalik lang sa dati. Minsan, kapag mag-isa na lang siya sa ilalim ng mangga, sinusubukan niyang huwag tumingin sa direksyon ng kanyang bukid. Nakakaramdam siya ng isang maliit na kagat sa kanyang dibdib. Isang mabilis na alaala ng 2 buto. Ngunit mabilis niya itong iwawaksi. Bukas, sasabihin niya sa sarili. Bukas, kapag medyo lumamig na ang panahon, sisilipin ko. Ang bukas ay ang kanyang kanlungan, ang kanyang paboritong salita, ang kanyang pinakamatamis na kasinungalingan. Isang hapon, habang siya ay mahimbing na natutulog sa kanyang paboritong lilim, isang anino ang tumakip sa kanyang mukha. Naramdaman niya ang pagtigil ng bahagyang simoy ng hangin. Minulat niya ang kanyang mga mata. Nakatayo sa harap niya si Tio Ben. Ang matanda ay hindi galit. Ang kanyang mukha ay kalmado, tulad ng dati. Ngunit ang kanyang mga mata ay tila nakikita ang lahat. Ang kanyang mga damit ay may bakas ng putik. Ang kanyang mga braso ay basa ng pawis. Halatang galing siya sa pagtatrabaho. Biglang napabangon si Ramon. Ang antok niya ay nawala na parang bula. Napalitan ito ng isang matinding kaba. Titio Ben, nauutal niyang sabi. Kumusta po? Ang init po yata Gusto niyo po ng tubig? Umiling lang ang matanda. Ramon,
Sabi niya, ang boses ay mahinahon ngunit mabigat. Ang usapan natin, ilang buwan na ang lumipas. Ang tag-ulan ay malapit ng dumating. Ay, opo, tiyo. Yung napakamot si Ramon sa kanyang ulo. Naghahanap ng mga salita. Medyo mahirap pala yung lupa, tiyo. Parang may halika, putol ni Tio Ben sa kanyang mga palusot. Tingnan natin ang iyong mga tanim. Hindi yun isang pakiusap, isa iyong utos. Tumayo si Ramon. Ang kanyang mga binti ay tila naging tingga. Ang bawat hakbang palayo sa puno ng mangga ay isang pasakit. Dati, ang puno ang kanyang pahingahan. Ngayon, parang gusto niyang yakapin ito at huwag nang umalis. Naglakad si Tio Ben. Hindi mabilis, hindi mabagal. Tiyak ang bawat hakbang patungo sa bukid ni Ramon. Sumunod si Ramon sa likod, nakayuko. Hindi siya makatingin sa likod ng kanyang tiyuhin. Ang bawat hakbang ay tila dinadala siya sa kanyang sariling hatol. Mula sa malayo, kitang-kita na. Ang lupain ni Ramon ay isang gubat. Ang mga talahib ay matatangkad. Ang mga kugon ay nagsasayawan sa hangin. Ang dating bukid ay isa ng kaparangan. Wala nang bakas ng lupang minsan niyang nilinis. Nakarating sila sa gilid ng bukid. Huminto si Tio Ben. Tumingin siya sa gubat ng mga damo. Saan mo itinanim, Ramon? Tanong niya. Hindi makasagot si Ramon. Ang lalamunan niya ay tuyong-tuyo. Tahimik na humakbang si Tio Ben. Pumasok siya sa loob ng matataas na damo. Walang pag-aalinlangan. Tila alam na alam niya kung saan pupunta. Sinundan siya ni Ramon. Ang mga tuyong dahon ng talahib ay humahaplos sa kanyang mukha. Tila mga daliring ng aakusa. Ang mga amorseko ay kumakapit sa kanyang pantalon. Tumigil si Tio Ben sa gitna. Sa mismong lugar kung saan ilang buwan na ang nakalipas, ay buong pag-asa siyang nagtanim. Ngunit wala na ang maliit na kwadradong lupa. Ang nakikita lang nila ay isang dagat ng makakapal at malulusog na damo. Ang mga ito ay matatangkad pa kay Ramon. Naku, Tiyo, baka nalimutan ko na kung saan. Pabulong na sabi ni Ramon. Ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi umimik si Tio Ben. Marahan siyang yumuko. Gamit ang kanyang dalawang magaspang na kamay, hinawi niya ang makakapal na damo sa kanyang paanan. Ginawa niya ito ng may ingat, na tila may hinahanap na isang bagay na napakahalaga. At pagkatapos, tumigil siya. Tingnan mo, Ramon, sabi niya. Ang boses ay halos pabulong. Lumapit si Ramon. Yumuko siya. At sa gitna ng kadiliman na nilikha ng matataas na damo, sa tuyong-tuyong lupa, nakita niya ang buto ng katamaran o ang halamang lumago mula rito ay isang halimaw. Ang tangkay nito ay makapal pa sa kanyang hinlalaki. Ang mga dahon ay malalapad, kulay madilim na berde. Ang mga ugat nito ay nakalitaw sa ibabaw ng lupa, tila mga ahas na yumayakap sa paligid. Ito ay isang larawan ng lakas, isang larawan ng tagumpay, at sa tabi nito, halos hindi na makita. Naroon ang buto ng pangarap. Ito ay isang maliit na hibla na lamang. Ang dalawang dahon nito ay kulay kape na, kasing tuyo ng alikabok. Ang manipis nitong tangkay ay baluktot, tila nabali sa pagsubok na abutin ang kahit katiting na sikat ng araw. Ito ay patay na, dinurog ng lilim.
sinakal ng mga damo, inagawan ng tubig. Nakatitig si Ramon dito. Ang lahat ng hangin ay tila nawala sa kanyang baga. Ang lahat ng kwento, ang lahat ng pangarap, ang lahat ng bukas na lang, ang lahat ng yun ay naglaho. Ang natira ay ang malamig at matigas na katotohanan. Ito na yun. Ito ang resulta. Tumingin si Tio Ben sa kanya. Ang mga mata ng matanda ay hindi galit. Ang mga ito ay puno ng isang napakalalim na lungkot. Ang katamaran, Ramon, sabi ni Tio Ben. Ang boses ay mahinahon. Hindi mo ito diniligan. Hindi mo ito inalagaan. Ngunit tingnan mo, lumago siya ng mag-isa. Naging mas malakas kaysa sa lahat. Itinuro niya ang tuyong hibla sa lupa. Ang pangarap mo, naghintay. Bawat araw, naghintay siya ng tubig. Naghintay siya ng kalinga. Naghintay siya na bunutin mo ang mga damo sa paligid niya. Naghintay siya. Sa iyo, huminto ang matanda. Isang luha ang pumatak mula sa mata nito. Gumuhit sa maalikabok nitong pisngi. Ramon, sabi niya. Ang boses ay nabasag. Ang bukid na ito ay ang buhay mo. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Ramon. Mas malakas pa kaysa sa isang sampal. Mas malakas pa kaysa sa isang suntok. Tumingin siya sa patay na halaman, ang simbolo ng kanyang mga pangarap. Tumingin siya sa malaking halamang katamaran, ang simbolo ng kanyang mga palusot. At tumingin siya sa buong kaparangan, ang gubat ng mga damo, ang kanyang buhay. Isang bagay ang nabasag sa loob niya. Ang pader na matagal niyang itinayo para itago ang katotohanan. Ang pader ng mga biro, ng mga kwento, at ng mga pangarap na walang gawa. Gumuho ito. Ang lakas na matagal niyang inimbak sa paghiga ay biglang bumigay. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina. Doon, sa gitna ng kanyang sariling kapabayaan, sa gitna ng matataas na damo, si Ramon ay lumuhod at siya ay umiyak. Hindi ito isang iyak ng bata. Ito ay isang tahimik ngunit malalim na paghikbi. Isang iyak ng isang lalaking nakita ang kanyang sarili sa unang pagkakataon. Umiyak siya para sa nasayang na panahon. Umiyak siya para sa lupang pinabayaan. Umiyak siya para sa amang nag-iwan sa kanya nito. Umiyak siya para sa pangarap na siya mismo ang pumatay. Inilagay ni Tio Ben ang kanyang magaspang na kamay sa balikat ni Ramon. Hindi siya nagsalita. Hinayaan niya lang ang kanyang pamangkin na ilabas ang lahat ng bigat, ang lahat ng kahihiyan, nang ang mga hikbi ni Ramon ay nagsisimula ng humina. At ang natira na lang ay ang basang lupa sa ilalim ng kanyang mga tuhod. Muling nagsalita si Tio Ben. Ang ani para sa panahong ito ay tapos na, Ramon, sabi niya. Ang araw ay lumubog na. Nanalo ang katamaran. Tumayo ang matanda. Tiningnan niya ang pamangkin na nakaluhod pa rin. Ang tanong, sabi niya, bukas, hahayaan mo ba siyang manalo ulit? Tumalikod si Tio Ben. Dahan-dahan siyang naglakad palayo. Ang tunog ng kanyang mga paa sa tuyong damo ay ang tanging maririnig. Iniwan siyang mag-isa. Mag-isa sa gitna ng dilim. Mag-isa sa gitna ng kanyang kabiguan. Ang gabi ay bumagsak sa bukid ni Ramon na parang isang malamig na kumot.
Ang mga huni ng kuliglig ay nagsimula, malakas at tila mapang-asar. Ang bawat tunog ng gabi ay nagdiin sa kanyang pag-iisa. Nakaluhod pa rin siya. Ang lupa sa ilalim ng kanyang mga tuhod ay basa, hindi dahil sa dilig, kundi dahil sa kanyang mga luha. Ang alikabok at dumi ay dumikit sa kanyang mamasa-masang pisngi. Ang kahihiyan ay isang pisikal na bigat, mas mabigat pa kaysa sa init ng araw kanina. Ang tanong ng kanyang tiyo Ben ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Bukas, hahayaan mo ba siyang manalo ulit? Bukas, ang salitang yan, ang paborito niyang salita. Dati, ito ay isang malambot na unan na kanyang tinatakbuhan. Isang pangako ng pahinga. Ngayon, ang salitang bukas ay isang sundang na nakatutok sa kanyang lalamunan. Hindi niya alam kung gaano siya katagal na nakaluhod doon. Ang buwan ay nagsimula ng umakyat. Ang mga bituin ay nagniningning. Ang mga damo sa paligid niya, ang mga halamang katamaran, ay matatag na nakatayo, malulusog, nagdiriwang sa kanilang tagumpay. Dahan-dahan, sinubukan niyang tumayo. Ang kanyang mga binti ay nangangalay. Manhid, bumagsak siya pabalik sa kanyang mga tuhod. Muli siyang sumubok. Nanghinginig ang kanyang mga hita. Gamit ang kanyang mga kamay, itinukod niya ang sarili sa lupa. Ang lupang siya mismo ang nagpabaya. Nang sa wakas ay makatayo siya, ang mundo ay tila umikot. Nahihilo siya sa gutom, sa pagod, at sa matinding emosyon. Naglakad siya palayo sa gubat na iyon. Bawat hakbang ay mabigat. Ang mga amorseko ay kumakapit pa rin sa kanyang damit. Tila ayaw siyang paalisin. Bawat yapak ay isang pag-amin ng kanyang pagkatalo. Hindi siya dumaan sa karaniwang daan. Naglakad siya sa gilid ng mga pilapil, sa ilalim ng dilim. Ayaw niyang makita ang tindahan ni Aling Nena. Ayaw niyang makita ang puno ng mangga. Ayaw niyang makita ang kahit sinong tao. Pagdating niya sa kanyang maliit na kubo, huminto siya sa harap ng pinto. Ang kubo na ito, ang kanlungan niya sa init. Ngayon tila ito ay isang kuweba na puno ng anino. Pumasok siya. Ang katahimikan sa loob ay nakakabingi. Ang amoy sa loob, maalinsangan. Amoy ng lumang kanin at alikabok. Tumingin siya sa paligid. Ang mga hugasin sa lababo ay nandoon pa rin. Ang kanyang papag ay magulo. Ang mga damit ay nakakalat. Dati, ang mga ito ay bahagi lang ng kanyang komportableng buhay. Ngayon, nakita niya ang mga ito sa tunay nilang anyo. Ang mga ito ay mga damo. Mga damo sa loob ng kanyang bahay. Mga maliliit na buto ng katamaran na hinayaan niyang tumubo sa bawat sulok. Ang kanyang bukid at ang kanyang kubo ay iisa. Ang kanyang buhay, lumapit siya sa isang palanggana ng tubig na ginagamit niyang panghilamos. Tumingin siya sa kanyang refleksyon. Ang tubig ay madilim, ngunit sa sinag ng buwan na tumatagos sa siwang ng bintana, nakita niya ang kanyang mukha. Hindi ang mukha ng mayabang na mangangarap sa tindahan. Nakita niya ang isang estranghero. Ang mga mata ay mapupungay. Ang buhok ay magulo. May bakas ng tuyong luha at putik sa kanyang pisngi. Ang kanyang mga labi ay tuyo. Ito ang mukha ng malalaking natalo. Ito ang mukha ng tamad.
Isang malamig na galit ang nagsimulang gumapang sa kanyang dibdib. Galit, hindi sa kanyang tiyoben, hindi sa mundo, galit sa sarili. Nang gabing iyon, hindi siya humiga sa ilalim ng puno ng mangga. Humiga siya sa kanyang magulong papag, ngunit ang pagtulog ay hindi dumating. Nakadilat ang kanyang mga mata sa dilim, ang bawat huni ng buti sa kisame, ang bawat ihip ng hangin sa mga siwang ng kawayan. Ang lahat ay tila bumubulong. Nanalo ang katamaran, nanalo ang katamaran. Naalala niya ang kanyang ama. Naalala niya ang mga kalyo sa kamay nito. Naalala niya ang pawis sa noo nito habang masayang ipinapakita ang mga unang sibol ng palay. Naalala niya ang pangarap ng kanyang ama para sa kanya, para sa lupang ito. At naalala niya ang sarili niyang mga salita. Libre na ang soft drinks ninyong lahat. Ginagamit ang utak, hindi lang ang lakas. Ang mga salitang iyon ay bumalik sa kanya. Hindi na parang mga biro, kundi parang mga lason. Ang kahihiyan ay naging isang apoy. Isang malamig na apoy na sinusunog ang lahat ng natitira niyang pagdadahilan. Wala nang bukas, wala nang mamaya. Ang tanong ng kanyang tiyuhin, bukas, hahayaan mo ba siyang manalo ulit? Umikot-ikot ito sa kanyang ulo hanggang sa ang mga salita ay nagbago. Hindi na ito isang tanong. Ito ay naging isang hamon. Hahayaan mo ba siyang manalo ulit? Tumingin si Ramon sa siwang ng bintana. Ang kadiliman ng gabi ay nagsisimula pa lamang magbago. Hindi pa ito liwanag. Ito ay yung sandali na ang kulay itim ay nagiging kulay abo. Ang pinakamalamig na sandali ng madaling araw. Tumigil ang pag-ikot ng kanyang isip. Isang desisyon ang nabuo. Tahimik, walang sinigaw, walang drama. Isang desisyon na kasing tigas ng tuyong lupang kanyang pinabayaan. Bumangon siya mula sa papag. Hindi pa tumitilawok ang mga manok. Ang buong baryo ay natutulog pa. Maging ang mga kuliglig ay nagsisimula ng tumahimik. Hindi siya naghilamos. Hindi siya nagkape. Naglakad siya patungo sa sulok ng kanyang kubo. Doon, nakasandal ang itak na ginamit niya. Ilang buwan na ang nakalipas. Kinuha niya ito. Ang hawakan ay malamig. Ang talim ay may bahid pa ng kalawang. Lumabas siya ng kubo. Ang hangin ng madaling araw ay dumampi sa kanyang mukha. Malamig, malinis. Hindi siya tumingin sa puno ng mangga. Hindi siya tumingin sa tindahan ni Aling Nena. Naglakad siya diretso. Ang kanyang mga paa na kagabi ay mabibigat, ngayon ay mabilis at tiyak. Naglakad siya pabalik sa bukid, pabalik sa gubat ng kanyang katamaran. Nakarating siya sa gilid nito. Ang matataas na damo ay tila mga higanting natutulog sa dilim. Mga bantay ng kanyang kabiguan. Huminto si Ramon. Tinitigan niya ang mga ito. Inangat niya ang itak. Huminga siya ng malalim. Ang hangin ay pumasok sa kanyang baga. At sa pagbuga niya, sumigaw siya. Isang sigaw na walang tunog. Isang sigaw na galing sa kanyang kaluluwa. At ibinagsak niya ang itak. Tik-tik! Ang tunog ay matigas. Ang tangkay ng damo ay lumaban. Matibay. Malakas. Ibinagsak niya ulit.
Tik-tik, tak-tak, paulit-ulit. Nagsimula ang giyera. Ang katamaran ay hindi basta-bastang sumusuko. Ito ay nakakapit ng mahigpit. Ang mga ugat ay malalalim. Ang mga tangkay ay matitigas. Bawat hiwa ay nangangailangan ng kanyang buong lakas. Sumikat ang araw. Naramdaman ni Ramon ang init sa kanyang likod. Tumigil ba siya? Hindi. Ang pawis ay nagsimulang mamasa. Sumasabay sa natitirang dumi at alikabok sa kanyang mukha. Tik-tik, tak-tak, tik-tik. Ang ritmo ng kanyang paggawa. Ito ang kanyang bagong tibok ng puso. Tumanghali. Ang araw ay nasa itaas na. Nakakapaso. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo. Ang kanyang sikmura ay humihilab sa gutom. Tumingin siya sa puno ng mangga. Ang lilim ay napakagandang tingnan. Isang tawag. Isang tukso. Pahinga ka muna. Tila bulong nito. Tumingin si Ramon sa kanyang mga kamay. Ang malambot na balat ay paltos na. Ang ibang paltos ay pumutok na. Dugo at tubig ang lumalabas. Mahapdi. Masakit. Inalala niya ang tuyong hibla ng pangarap. Bumalik siya sa pagtatabas. Ang hapdi ng kanyang mga kamay. Ito ang kanyang parusa. Ito ang kanyang paalala. Hindi siya titigil. Dumating ang hapon. Ang mga magsasaka ay nagsisimula ng umuwi mula sa kanilang mga bukid. Nakita nila si Ramon, isang aparisyon sa gitna ng kaparangan. Basa sa pawis, balot sa dumi, walang tigil sa paghataw ng itak. Hala, si Ramon, sabi ng isa. Anong nangyari dyan? Hayan niyo siya, sabi ni Mang Lito, na may bagong kislap sa kanyang mga mata. Baka sa wakas, nagising na si Tio Ben. Mula sa kanyang sariling bukid sa di kalayuan, ay nakita siya. Tumigil siya sa kanyang pag-aararo. Tiningnan niya ang kanyang pamangkin, ang binatang humahataw na parang isang makinang wala ng bukas. Hindi lumapit si Tio Ben. Hindi siya nagsalita. Marahan lang siyang tumango. Isang tango ng pagkilala. At ipinagpatuloy niya ang kanyang sariling gawain. Lumubog ang ilaw. Si Ramon ay nakatayo pa rin. Ang kanyang mga braso ay nanginginig. Ang kanyang likod ay tila mababali. Ngunit sa likod niya, isang maliit na bahagi ng gubat ay malinis na. Isang maliit na tagumpay. Umuwi siya sa kanyang kubo. Ang bawat hakbang ay isang paghihirap. Nang gabing iyon, una niyang ginawa ay mag-igib ng tubig. Inugasan niya ang kanyang mga kamay. Napanghiwi siya sa hapdi nang ang tubig ay dumampi sa kanyang mga sugat. Nagluto siya ng kanin. Kumain siya. Ang kanin at asin ay tila ang pinakamasarap na pagkain sa buong mundo. At pagkatapos, bumagsak siya sa kanyang papag. Ang pagod ay mas matindi kaysa sa anumang antok na naramdaman niya sa ilalim ng mangga. Ito ay isang pagod na may kabuluhan. Nakatulog siya bago pa man niya maipikit ang kanyang mga mata. Kinabukasan, ang gumising sa kanya ay ang sakit. Ang bawat kalamnan sa kanyang katawan ay sumisigaw. Ang pagbangon mula sa papag ay isang impyerno. Ngunit bago pa tumilawok ang manok, nakatayo na siya. Kinuha niya ang itak at lumakad siya pabalik sa bukid. Nagpatuloy ang mga araw.
Ang maliit na espasyo ay lumaki. Araw-araw, hataw, punot, hiwa. Ang kanyang mga kamay ay nagkalumot na. Ang mga sugat ay natuyo at naging kalyo. Ang dating malambot na balat ay naging bakal. Nang maubos ang mga damo, inilabas niya ang araro. Ang kalawang ay kinuskus niya hanggang sa ito'y muling kumislap. Itinulos niya ito sa matigas na lupa. Ang lupa ay nanlaban. Ngunit mas matigas na ang kanyang determinasyon. Ang kanyang katawan na dati malakas lang sa tingin ay nagsimulang magbago. Ang mga taba ay natunaw. Ang mga kalamnan ay lumitaw. Ang kanyang balat ay umitim sa araw. Ang mga tao sa tindahan ni Aling Nena ay hindi na siya nakikita. Wala nang nagyayabang. Wala nang nagkukwento. Ang nakikita na lang nila ay isang anino sa bukid. Isang anino na gumagalaw bago sumikat ang araw at gumagalaw pa rin kahit lumubog na ito. Lumipas ang mga linggo. Ang tag-ulan ay nasa abot tanaw na. Isang hapon, tumayo si Ramon sa gitna ng kanyang bukid. Humihingal, pawisan, ngunit nakangiti. Wala nang damo, wala nang talahib. Ang nakikita niya ay ang itim at malinis na lupa. Handa, naghihintay. Tumingala siya sa langit. Ang mga ulap ay kulay abo at naramdaman niya ito. Ang unang patak ng ulan. Tumampi ito sa kanyang pisngi. Hinaluan nito ang kanyang pawis. Hindi siya sumilong. Ibinuka niya ang kanyang mga braso. Hinayaan niyang basain siya ng ulan. Ang lupa ay handa na. At siya rin. Ang ulan ay lumakas. Ang bawat patak ay tila isang basbas mula sa langit. Ang tuyong lupa na matagal ng uhaw ay nagpasalamat. Agad nitong sinipsip ang tubig. Ang alikabok ay nawala. Ang amoy ng basang lupa ay pumuno sa hangin. Ang pinakamabangong pabango para sa isang magsasaka. Nakatayo si Ramon sa gitna ng kanyang bukid. Basang-basa. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niyang siya ay tunay na malinis. Hindi siya nagtagal doon. Ang ulan ay hudyat. Hindi ng pahinga, kundi ng simula ng tunay na trabaho. Naglakad siya sa gitna ng ulan patungo sa bahay ng kanyang Tiyo Ben. Ang kanyang mga paa ay mabilis. Ang kanyang mga kalyo sa kamay ay tila kumikislot. Handa nang gumawa na abutan niya ang kanyang tiyuhin sa may bintana nito. Tahimik na pinagmamasdan ang pagbuhos ng ulan. Nakita siya nitong papalapit, isang basang-basang anino. Sa papalubog na liwanag, hindi na nagulat si Tiyo Ben. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Binuksan niya ang pinto bago pa man makakatok si Ramon. "Pasok, iho," sabi ng matanda. "Magpatuyo ka at magkape." Umiling si Ramon. Ang tubig ay tumutulo mula sa kanyang buhok, pababa sa kanyang mukha. "Tiyo Ben," sabi niya. Ang boses ay malinaw sa gitna ng patak ng ulan. "Hindi po ako naparito para sa kape." Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng kanyang tiyuhin. Wala nang hiya, wala nang kaba, tanging determinasyon. "Naparito po ako para humingi." "Humingi ng ano?" tanong ng matanda. "Ang binhi," sagot ni Ramon. Ngunit hindi na po yung buto ng pangarap. "Ang kailangan ko po ay tunay na binhi."
Binhi ng palay, ang pinakamagandang klase na mayroon kayo. Handa na po ang aking lupa. Tinitigan siya ni Tio Ben ng matagal. Ang mga mata ng matanda ay tila sinusuri ang bawat sulok ng kaluluwa ng pamangkin. Nakita niya ang pagbabago. Nakita niya ang apoy na hindi na mamamatay. Tumango ang matanda. Alam kong handa ka na, sabi niya. Hindi kita bibigyan dahil ang binhi ay kailangan mong paghirapan. Pumasok si Tio Ben sa loob. Lumabas siyang muli na may dalang isang sako. Hindi ito puno, mga isang kapat lang. Ito ang pinakamahusay kong binhi, sabi niya. Hindi ito libre. Bayaran mo ako. Sa pagdating ng anihan, kinuha ni Ramon ang sako. May kabigatan ito. Isang bigat na puno ng pangako. Mas higit pa po rito ang ibabalik ko sa inyo, Tio. Pangako yan. Hindi ako ang iyong pinapangakuan, Ramon, sabi ng matanda. Kundi ang lupa at ang sarili mo. Huwag mo silang bibiguin ulit. Nagsimula ang panahon ng pagtatanim at nasaksihan ng baryo ang isang himala. Hindi isang himala ng mahika, kundi isang himala ng pawis at disiplina. Ang araw ay hindi pa sumisikat. Ang mga manok ay humihikab pa lamang. Ngunit si Ramon ay nasa bukid na. Nakababad ang kanyang mga paa sa malamig na putik. Nakayuko. Maingat na itinutundos ang bawat butil ng palay sa tamang linya. Ang kanyang likod, dati-ratis, ito'y laging nakahiga. Ngayon ito ay laging nakayuko sa pagtatrabaho. Ang sakit sa simula ay naging manhid. Ang manhid ay naging lakas. Hindi na siya muling nakita sa ilalim ng puno ng mangga. Ang lilim nito ay para na lamang sa mga ibon. Hindi na siya muling narinig na nagyabang sa tindahan ni Aling Nena. Pumupunta siya roon, oo. Ngunit sa dapit hapon na, pagod, marumi. Bibili ng kape at asukal, babayaran ito. At tahimik na uuwi. Ramon, kumusta ang tanim? Tanong minsan ni Aling Nena. Ayos lang po, sagot niya, na may isang matipid ngunit tunay na ngiti. Kailangan lang po ng maraming bantay at binantayan nga niya. Ang buto ng katamaran ay hindi kailanman nawala. Ito ang natutunan niya. Ang mga damo, ang mga ito ay laging sumusubok tumubo. Bawat linggo, may mga maliliit na berdeng dahon na sumisilip sa pagitan ng kanyang mga palay. Ngunit iba na si Ramon. Hindi na niya sinasabing bukas na lang. Sa sandaling makita niya ang isang maliit na damo, agad siyang lumulusong sa putik. Bubunutin niya ito hanggang sa ugat. Walang pinapalampas. Hindi ka na mananalo. Bulong niya sa mga damong kanyang binubunot. Hindi na. Ang bukid na ito ay para sa pangarap ko. Ang kanyang kubo ay nagbago rin. Isang gabi, pag-uwi niya, tiningnan niya ang magulong paligid. Ang mga hugasin, ang mga nakakalat na damit, mga damo, sabi niya. At bago siya matulog, kahit gaano siya kapagod, hinugasan niya ang mga plato, tiniklop niya ang mga damit, nilinis niya ang sahig, ang kanyang buhay, sa labas at sa loob, ay nagsimulang maging maayos. Lumipas ang mga buwan. Ang mga palay ay lumago mula sa pagiging berdeng-berde.
Dahan-dahan silang nagkulay ginto. Ang mga butil ay nagsimulang yumuko, hindi sa pagkatalo, kundi sa bigat ng laman. Isang hapon, tumayo si Ramon sa gilid ng kanyang pilapil. Ang dating gubat ng talahib ay isa na ngayong dagat ng ginto. Ang hangin ay umiihip at ang mga palay ay sumasayaw na parang mga alon. Isang luha ang pumatak sa kanyang mata. Ngunit hindi na ito luha ng kahihiyan. Ito ay luha ng pasasalamat. Dumating ang anihan. Ang mga magsasaka ay nagbayanihan. Tinulungan nila si Ramon, ang dating tinatawanan nilang tamad. Ngayon ay kanilang kasama, katuwang sa paggapas. Ang ani ay sagana, higit pa sa inaasahan, nang ang mga sako ng palay ay nakahanay na. Kumuha si Ramon ng 2 pinakapuno. Binuhat niya ang mga ito, isa sa bawat balikat, at naglakad patungo sa bahay ng kanyang tiyoben. Ang matanda ay naghihintay sa bakuran. Ibinaba ni Ramon ang 2 sako sa paanan nito. "Tiyo," sabi niya, ang boses ay magalang. "Bayad ko po." Para sa 1 sakong binhi. Tiningnan ni Tio Ben ang 2 sako. Tiningnan niya ang kanyang pamangkin, ang matipunong katawan, ang makakapal na kalyo sa mga kamay, ang mga matang kumikislap sa ilalim ng sikat ng araw. Kinuha ng matanda ang isang maliit na dakot ng palay mula sa sako. Inamoy ito. Ang ani ay mabango, sabi ni Tio Ben. Ito ang amoy ng pawis. Ito ang amoy ng pangarap na diniligan. Hindi kinuha ng matanda ang mga sako. Ang bayad mo ay lalong higit pa, Ramon. Naibalik mo ang tiwala ko at naibalik mo ang dangal sa pangalan ng ama mo. Itago mo yan. Simula pa lang yan. Lumipas ang mga taon. Ang 1 anihan ay naging 2. Ang 2 ay naging 10. Ang lupain ni Ramon ay naging pinakamasagana sa buong baryo. Ang dating tigang na lupa ay naging isang hardin. Ang maliit na kubo ay napalitan ng isang maayos at matibay na bahay. Hindi ito bahay na bato na tulad ng kanyang pangarap. Mas maganda pa. Ito ay bahay na gawa sa pinagpaguran. Ang kanyang kamalig ay laging puno. Hindi na siya si Ramon. Siya na ay Mang Ramon. Isang taong iginagalang. Isang taong nilalapitan para sa payo. Ang kanyang mga kamay ay kasing gaspong nanang sa kanyang Tio Ben. Ang kanyang boses ay mahinahon na, tulad ng sa matanda. Isang hapon, napadaan si Mang Ramon sa tindahan ni Aling Nena. Ang tindahan ay ganoon pa rin. Ang puno ng mangga ay nandoon pa rin, at sa ilalim ng lilim nito, may isang grupo ng mga kabataan. Malalakas ang kanilang boses. Malalakas ang kanilang tawanan. "Naku, mga pare," sabi ng isa, "kapag ako yumaman, bibili ako ng malaking traktora. Yung nakaupo ka na lang." "Ako naman," sabi ng isa pa, "magpapatayo ako ng pinakamalaking bahay dito. Bukas, sisimulan ko ng kausapin si Kapitan." Puro bukas, puro pangarap. Huminto si Mang Ramon. Ang mga kabataan ay biglang tumahimik. Ang kanilang yabang ay napalitan ng paggalang. "Magandang hapon po, Mang Ramon." Ngumiti si Mang Ramon. Isang ngiting puno ng pag-unawa. Nakita niya ang kanyang sarili sa kanila. "Magandang pangarap yan, mga iho," sabi niya.
Ang boses ay malumanay. Lumapit siya sa kanila. Dumukot siya sa kanyang bulsa. Isang bulsa na hindi na naglalaman ng mga barya para sa soft drinks, kundi mga butil. Inilahad niya ang kanyang palad. Isang palad na puno ng kalyo. Sa palad niya, may 2 bagay. Isang butil ng palay, mabilog, ginintuan, at puno ng buhay, at isang maliit, kulay abong buto ng damo. Mga iho, sabi niya, bawat isa sa atin, sa ating puso, ay may 2 buto. Itinuro niya ang butil ng palay. Ito ang buto ng pangarap. Lahat tayo mayroon ito. Maganda, makapangyarihan. Ngunit maselan, itinuro niya ang buto ng damo. At ito ang buto ng katamaran. Madali itong tumubo, napakatibay, at hindi nito kailangan ng kalinga. Tumingin siya sa kanyang bukid sa di kalayuan. Ang ginintuang palayan na sumasayaw sa hangin. Ang buhay natin ay parang isang bukid. Pagpapatuloy niya, maaari ninyong itanim ang pangarap ninyo. Ngunit kailangan ninyo itong diligan ng pawis. Araw-araw, kailangan ninyong bunutin ang mga damo sa paligid nito. Araw-araw, kailangan nito ang inyong disiplina. Tumingin siya muli sa mga kabataan. Ang kanilang mga mata ay nakatutok sa kanya dahil ang katamaran, sabi niya, habang marahang isinasara ang kanyang palad. Ang buto ng katamaran, hindi ninyo kailangang itanim. Hindi ninyo kailangang alagaan. Huminto siya sandali. Kusang tutubo yan habang kayo ay abala sa pagkukwento. Kusang tutubo yan habang kayo ay natutulog sa ilalim ng lilim. At kapag hinayaan ninyo, sasakalin niya ang lahat ng pangarap ninyo. Isang mahabang katahimikan ang bumalot sa kanila. Ngumiti si Mang Ramon. Tinapik niya ang balikat ng isa sa mga binatilyo. Ang tanong, sabi niya, ginagamit ang mga salitang minsan nang gumising sa kanya. Bukas, alin sa 2 ang pipiliin ninyong alagaan? Hindi na siya naghintay ng sagot. Tumalikod na siya at naglakad palayo, patungo sa kanyang bahay. Naiwan ang mga kabataan sa ilalim ng puno ng mangga. Tahimik, hindi na maingay. Ang bawat isa sa kanila ay nakatingin sa kanilang sariling mga palad. Mga palad na malalambot pa at walang kalyo. At sa unang pagkakataon, ang lilim ng puno ng mangga ay tila hindi na naging komportable. Tila ito ay naging mainit. Ang gabi ay muling bumabagsak sa Nueva Ecija. Isang pamilyar na katahimikan ang bumabalot sa paligid. Si Mang Ramon, matanda na ngayon, ay nakatayo sa dulo ng kanyang bukid. Ang kanyang mga palayan ay ginintuan. Sumasayaw sila ng marahan sa ilalim ng papalubog na araw. Sa di kalayuan, nandoon pa rin ang matayog na puno ng mangga. Ang lilim nito ay malamig pa rin. Ngunit hindi na ito isang tukso. Hindi na isang kanlungan ng bukas na lang. Ito ay isa na lamang paalala. Isang matandang kaibigan na nakasaksi ng lahat. Hinaplos ni Mang Ramon ng kanyang mga kamay. Ang mga kalyo ay makakapal na. Bawat guhit, bawat gaspang, ang mga ito ang kanyang yaman. Ang bawat isa ay isang kwentong natapos. Isang kwento ng bawat ngayon na kanyang hinarap. Naunawaan niya. Ang pangarap pala,
ay hindi isang bahay na bato. Hindi ito isang bagay na hinihintay sa dulo. Ang pangarap ay ang paggising bago pa tumilaok ang manok. Ang pangarap ay ang pawis sa iyong likod. Ang pangarap ay ang butil na iyong inalagaan mula sa pagiging binhi hanggang sa ito'y yumuko dahil sa laman at ang ketamaran, ang buto ng damo. Nandoon pa rin yan. Lagi, palihim na sumusubok tumubo sa bawat sulok. Ngunit ang magsasaka ay gising. Ang magsasaka ay laging handa. At dito, sa katahimikan ng palayan, dito nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Salamat sa pagsama sa akin sa gabing ito. Ang bawat gabi ay may dalang bagong paglalakbay. Magkita tayong muli bukas para sa panibagong kwento na ating pagsasaluhan. Naway ang iyong pagtulog ay maging mahimbing. At naway ang iyong mga pangarap, gaano man kaliit, ay iyong diligin pagsikat ng araw. Magandang gabi. Hanggang sa muli.